Sa mismong gabi bago ang kasal, matapos matanggap ang 5 milyong pisong tulong pinansyal, hinubat ng ate ko ang kanyang trahe de boda at tumakas. Isang litrato lang ng isang construction worker ang nakita niya at bigla na lang siyang tumakbo palabas ng bridal shop ng nakayapak. Ako, si Celestine, 27 taong gulang, na nabubuhay sa sahot na 15,000 piso kung saan 12,000 ay kinukuha ng aking madrasta ay kinalatkat niya papunta sa City Hall. Isang lalaking puno ng alikabok ng semento ang damit. Sa aming bahay sa isang rooftop, ang laman lang ref ay tubig at sa aparador ay 2 paketeng instant noodles. Nang mangginig ang kamay ko sa pagingin ng pambili ng pagkain, kinagabihan, 500 milyong piso ang pumasok sa aking bank account. Sino ba talaga ang lalaking ito? At anong nakakagulat na kwento ang naghihintay sa aming dalawa? Bago magsimula ang kwento, samahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Isang linggo na ang nakalipas nang kumatok ang aming barangay captain sa aming gate. Nang marinig ang alok na 5 milyong piso, nagbago ang tingin ng aking madrasta. Si Mateo, 32 taong gulang, isang construction worker, ay nangako raw na kikitang ng hindi bababa sa 30,000 piso kada buwan at ang kapitan mismo ang garantiya. Celestine, biyaya itong ng langit. Nanginginig ang boses ni Aling Lorna, ang aking madrasta. Si Ate Marichar, noong una iwalang gana, pero nagbago ang ekspresyon nang marinig ang halagang 5 milyon. Pero nay, hindi ko pa nga nakikita ang mukha niya. Reklamo ni Marichar. Ano ka ba? Pare-pareho lang ang mga lalaki. Anong silbi ng muka? Pera ang importante. Nasa sulok ako ng kusina, nakikinig sa usapan nila sa edad na 27. Na ang 12,000 sa 15,000 kong sahod ay napupunta kay Aling Lorna. Ang buhay na ito ay parang hindi para sa akin. Kakaiba ang kondisyon ni Mateo. Bawal daw makita ng personal bago ang kasal. Sa text lang mag-uusap. Nakipagpalitan ng numero si Ate Marichar kahit walang profile picture ang lalaki. Hindi kaya impostor yan, tanong ni Maricar. Tanga. Ang kapitan na ang garantiya. 5 milyon yan, 20 milyon. Hindi pa natatapos magsalita si Aling Lorna na itakda na agad ang petsa ng kasal, gabi bago ang kasal. Para sa huling pagsusukat, isinuot ni Ate Marichar ang kanyang trahe de boda sa bridal shop. Ako naman ay nasa isang sulok, tumutulong sa pag-ayos. May text, sabi niya. Pagtingin niya sa cellphone, bigla siyang namutla. Ano 2? Nasa screen ang litrato ng isang lalaking puno ng alikabok at semento ang damit panloob. Nakaharthat at tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Kadiri, mukhang obrero. Inubad ni Ate Maricar ang bestida. Itinapon niya ang sapatos at lahat at tumakbo palabas enehop ng nakayapak. Ate! Tinawag ko siya pero walang silbi. Nawala na lang siya na parang bula at pinatay ang kanyang cellphone. Pag-uwi namin, sumabok sa galit si Aling Lorna. Celestine, oras na para bayaran mo ang lahat ng pinakain at pinatira ko sa'yo. Hinawakan niya ako sa balikat. Ang mga kuko niya ay bumaon sa aking balat. Wala ng ibang paraan. Ikaw ang magpapakasal kapalit ng ate mo. Parang huminto ang pahinga ko. Inay, ano pong sinasabi niyo? Nagastos ko na ang 20 milyon. Gusto mo bang ako pang matanda ang maganap buhay? Lumakas ang sigaw niya. Mula nang mamatay si tatay nung 15 anyos ako, ganito na lagi ang trato nila sa akin. Simula nang mamatay ang tatay mo, alam mo ba kung gaano kahirap palakihin ang isang batang hindi ko naman kadugo? Iyon na naman. Ang dahilan kung bakit mas mababa ako sa ate ko, ang dahilan kung bakit habang buhay akong may utang na loob, pumasok ako sa kuwarto. Kinuha ko ang lumang relo ni tatay na nakatago sa ilalim ng drawer. Ito na lang ang natitirang alaala niya sa akin. Niyakap ko ito, naramdaman ko ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Biglang tumunog ang telepono. Si Mateo. Hello, si Mateo to. Ang boses niya ay malalim at kalmado.
Gusto ko sanang laktawan na ang seremonya. Okay lang ba kung pirmahan na lang natin ang marriage contract? Sa tabi ko, tumango-tango si Aling Lorna, tuwang-tuwa na makakatipid. Sige po, payak po ako. Si makita tayo bukas sa City Hall. Pagkababa ng tawag, lumabas si Aling Lorna sa kwarto ko na may ngiti sa labi. Makanda ka bukas ng maaga. Bawal malate. Isinara niya ang pinto. Naupo ako sa kama. Habang buhay na lang ba akong pamalit kay ate, pati sa pagpapakasal. Sa labas ng bintana, madilim ang gabi at walang mabituin. Kinabukasan, nanginginig akong nagpunta sa City Hall. Pagdating ko, may isang lalaking nakatayo sa harap. Nakaswat siya ng itim na damit trabaho, si Mateo. Tinaas niya ang kanyang tingin at naktama ang aming nga mata. Matalas ang kanyang titik. Hindi ikaw si Marichar Santos, sabi niya sa malalim na boses. Agad niyang nalaman. Pasensya na po. Ako po si Celestine, ang kapatid niya. Yumuko ako. Akala ko magagalit siya at alis, pero hindi siya gumalaw. Nandito ka para sa marriage contract, di ba? Opo. Tara na. Isang hindi inaasahang sagot. Nauna siyang maglakad. Sinundan ko siya habang pinipigilan ang panginginig ng aking puso. Habang pinipirmahan ang nga papeles, nangingining ang kamay ko na parang dahon. Tahimik na inayos ni Mateo ang madokumento para sa akin. Huwag kang kabahan. Ang malalim niyang boses ay may kakaibang init. Pagkatapos naming magpirma at lumabas, nagsalita si Mateo. Ang titirhan natin ay isang rooftop unit. Baka manibago ka sa simula. Okay lang po. Sumagot ako nang hindi alam kung ano ba talaga ang okay. Maliit lang ang rooftop unit. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakalaya ako kina Aling Lorna at Ate Marichar. Ito ang sarili kong espasyo, kaya para sa akin ay comfortable ito. Kinagabihan, tumawag si Inay, Celestine, kahit kasal ka na, anak pa rin kita. Yung 12,000 na padala mo kada buwan, dapat tuloy-tuloy yan. Parang sinasakal ako. Kahit kasal na, hindi pa rin ako makatakas. Nakita ni Mateo ang reaksyon ko. Sobra naman yata ang biyenan ko. Bulong niya sa akin. Gabi na, naglatag, kami no magkahiwalay na Bonnie. Habang nakatingin sa kisame, naisip ko ang kahihiyan ng pagiging pamalit na nobya, pero mayroon ding konting ginhawa na may kasama ako, hindi ako makatulog. Nakita ko si Mateo na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa mailaw ng siyudad. This time, sisiguraduhin ko na, bulong niya, isang taong makikita ako kung sino talaga ako. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ganun natapos ang unang gabi, isang bagong simula kasama ang isang estranghero. Niyakap ko ang relo ni tatay at pumikit. Ano kaya ang mangyayari bukas? May kaba pero may kaunting pananabik. Madaling araw, tahimik na bumangon si Mateo. Nagswat siyang damit trabaho. Bago umalis, lumingon siya, magpahinga ka lang dito. Alis na ako. Nang magsara ang pinto, naiwan akong mag-isa sa tahimik na unit. Ang katahimikang ito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan, isang umaga na walang sumisiga o nag-utos sa akin sa head office ng Aguila Construction sa pinakamataas na palapag. Si Mateo ay nasa isang emergency meeting sa pamamagitan ng video call. Suot pa rin niya ang kanyang damit trabaho. Direktor, sigurado po ba kayong diyan kayo titira kasama ang bago ninyong asawa? Tanong ng kanyang sekretaryo, si Mr. Reyes. O, kailangan kong suriin muna ang pagkatao niya. At para diyan, wala nang mas gaganda pa sa isang simpleng rooftop unit, kumislap ang mga mata ni Mateo. Ang mga executive sa screen ay lahat tensyonado. Kamusta ang chairman? Critical po. Mukhang hindi na siya magtatagal. Natahimik si Mateo. Patuloy mong bantayan ang tiyuhin ko, si Ricardo. Siguradong may gagawin siyang hakbang. Ikalawang araw ngang aming kasal, nakaalis na si Mateo para magtrabaho.
pumunta ako sa kusina para maghanda ng umagahan. Pagbukas kong ref, puro tubig lang ang laman. Sa aparador, 2 paketeng instant noodles at isang luma na ninilaw na sibuyas. Hindi na ako kumain at nagsimula na lang maglinis. Nagvalis, nagmop at pinunasan ang mga bintana. Tanghali na nang bumalik si Mateo, puti sa alikabok ng semento ang mukha at basang-basa sa pawis ang damit. Nag-atubili ako bago magsalita. Kailangan ko kasing mamalengke para makapagluto ako ng hapunan, kaso wala akong pera. Namula ang mukha ko, pangalawang araw pa lang ng kasal, humihingi na akong pera. Gusto kong lamunin akong lupa sa hiya. Walang imik na kinuha ni Mateo ang kanyang pitaka at naglabas ng isang itim na card. Gamitin mo to para sa pamamalengke. Nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ang card. Pumunta muna ako sa bangko, gumawa ng bagong account at kumuha ng debit card. Pagkatapos, nagpunta ako sa palengke, dala ang bayong, dahan-dahan akong naglakad, isang pirasong tokwa, 20 piso. Baboy, 1,4 kilo, 80 piso. Isang tray na itlog, 150 piso. Tiningnan ko isa-isa ang presyo. Sanay na akong maktipid. Pahuvi, nakluto ako. Sinigang na baboy, pritong tokwa, tortang talong, mga pagkain sanay na akong lutuin. Isang simpleng hapunan, pero punong pag-aalaga. Pagbalik ni Mateo, kumuha siya ng kutsara. Sumubo siya at sandaling huminto. Masarap, maikling sabi niya, pero ramdam ko ang sinseridad. Inubos niya ang isang mangkok ng kanin at lahat ng ulam. Pagkatapos kumain, siya ang nahugas ng mga plato. Ako na po, huvak na. Nagluto ka na, kaya ako na sa hugasan. Alas 9 ng gabi. Nakaupo ako sa kuwarto nang biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text alert. Deposit. PHP 500 million. Linlin. Kinuskos ko ang aking mamata. 1, 2, 3 beses. Tama 500 milyon sa account ko. Dumagundong ang puso ko. Tumatakbo akong lumabas sa sala. Nakatayo si Mateo. Nakatingin sa labas. Ito po. Pinakita ko ang cellphone ko. Itinuro ko ang mga numero. Mali po yata ang pinadalhan niyo. Umiling si Mateo. Para sa'yo talaga yan, Celestina. Alam kong hindi ka komportable sa bahay. Kaya gamitin mo yan para sa mga kailangan mo. Pero napakalaking pera po nito. Magpapaliwanag ako sa tamang panahon. Mukha siyang simpleng manggagawa. Saan nanggaling ang 500 milyon? Marami akong tanong pero pinigilan ko ang sarili ko. Siguro may dahilan siya. Bumalik ako sa kwarto at tiningnan ulit ang text. Hindi ito panaginip. 2:00 ng madaling araw. Nauhaw ako kaya lumabas ako para uminom. Mailaw sa kusina. Nakatayo si Mateo sa lababo. Dahan-dahan akong lumapit. Nilalabhan niya ang delantal ko. Tinatanggal ang mansang toyo. Doon ko unang naramdaman. Baka nga mabuting tao siya. Baka sa kabila ng itsura niya may ginintuan siyang puso. Kinabukasan, madaling araw. Si Mateo ay nasa harap ng laptop, nasa isang video conference. Direktor, nasuri na po ang safety report sa site. Ulat ni Mr. Reyes. Naasikaso na ba ang bayarin sa ospital ni Mang Kiko na naaksidente kahapon? Opo, nagpadala na po tayo ng 100,000 piso, anonymous. Bigyan mo rin sila ng tulong para sa araw-araw na gastusin. Magkano po sir? 20,000 piso kada buwan sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi pa siya magaling, ituloy natin. Sipo, pagkatapos ng meeting, naupo si Mateo sa sofa, malalim ang iniisip. Ang pagkaing inihanda ni Celestine, ang nanginginig niyang kamay ng humingi ng pera, lahat ay totoo, walang pagkukunwari. Habang tinitingnan si Celestine, umusbong ang pag-asa sa puso niya.
Baka siya na ang matagal ko nang hinahanap. Lumipas ang 3 buwan. Naging parte na ng araw-araw na buhay ko si Mateo. Tuwing alas 6 ng umaga, babangon siya, magbibihis ng damit trabaho at pupunta sa site. Naghanda kong baon niya, kanin, itlog, adobo at gulay. Sa isang thermos, mainit na sabaw. Dahil dito, ganado akong magtrabaho, lagi niyang sinasabi bago umalis. Alas 7 gabi, babalik siya. Maglilinis katawan at sabay kaming kakain. Pagkatapos, laging si Mateo ang nahuhugas kang pinggan. Ang mga sirang bisagra o tumutulong gripo, inaayos niya nang hindi ko na kailangang sabihin. Isang Sabado, namalengke kami sa supermarket. Magkatabi kaming naglalakad. May gusto ka bang kainin? Tanong ko. Lahat ng luto mo masarap, nakangiti niyang sabi. Ang ngiti niyang iyon ay nakakagaan ng loop. Habang namimili ng gulay, nalagla ko ang pitaka ko. Akmang pupulutin ko ng unahan ako ni Mateo. Heto, sabi niya, nang kunin ko ito, nagdikit ang aming mga kamay. Biglang kumabok ang dibdib ko. Naramdaman din yata ni Mateo ang pagdikit ng aming nga kamay at sandali siyang natigilan. Nakatinginan kami. Salamat, sabi ko habang namumula. Tahimik kaming nahlakat pawe. Sa isang sulok ng puso ko, may malit na damdaming nagsisimulang umusbong. Pero nakaproblema. 3 buwan na akong hindi nagpapadala ng 12,000 piso kay Aling Lorna. Linggong hapon, kalabog, malakas na katok sa pinto. Celestine, buksan mo to, sigaw ni Aling Lorna. Para niyang sisirain ang pinto. Walang utang na loob. Porket may asawa ka na, kinalimutan mo na kami. Natakot ako at napaatras. Hoy, alam naming nandiyan ka. Buksan mo to, narinig ko rin ang boses ni Ate Marichar. Nanginginig kong binuksan ang pinto. Pumasok si Aling Lorna na parang bagyo. Sumunod si Ate Marichar na masama ang tingin. Akala mo kung sino ka na, ha? Sinabunutan ako ni Aling Lorna. Inay, wag po. Pinakain kita, pinalaki, tapos gaganituhin mo ako. Sinampal niya ako. Sa lakas, umugong ang tainga ko. Nang mamatay ang tatay mo, kinupkop kita kahit ulila ka na, tapos yung kakarampot na 12,000, ipagkakait mo. Sinugot ako ni Ate Marichar para kunin ang cellphone ko. Kung hindi mo kayang ipadala, ako ang magpapadala. Akin na yan, ate, akin na sabi. Inagaw niya ang cellphone ko at binuksan ang banking app. Akmang ita-transfer na niya ang 12,000 nang bigla siyang huminto. Kinusot niya ang mga mata. Nay, tingnan mo to. 20 milyon ba to? Tama ba ang nakikita ko? Ano? 500 million, gulat na sabi ni Aling Lorna. Saan galing yan? Namula ang mukha ni Ate Maricar sa slos at galit. Huwag mong sabihing bigay yan ni Mateo. Hinawakan niya ako sa kuwelyo. Hindi ako makahinga. Pamalit ka lang sa akin tapos nakakuha kang 500 milyon. Akin yan, itinaas ni Ate Marichar ang kamay para sampalin ako. Sumali si Aling Lorna. Dapat mahiya ka sa balat mo. Akin na yan, tinulak nila ako at hinila. Tama na po, umiyak kong pakiusap. Kinuha ni Ate Maricar ang cellphone at sinimulang mag-transfer. 50 million lang ang limit. Sige, 50 million muna. Noon, bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. Anong ginagawa ninyo rito? Tanong niya sa malamig at malalim na boses. Para bang nagelo ang buong silid. Sino ka? Asawa ni Celestine. Tinulak ako ni Mateo sa likod niya para akong tinatabingan. Ang lapat ng kanyang likod ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Bakit ka nakikialam sa usapang pamilya? Sigaw ni Aling Lorna. Pamilya? Ito ba ang pamilya? Inilabas ni Mateo ang kanyang cellphone. Isang CCTV recording. Malinaw na nakikita ang pagsabunot at pananampal sa akin. Wala kang alam sa nangyayari. Ang tawag dito ay financial abuse. Sa ilalim ng nalan ng pamilya, kalmado pero matigas ang boses ni Mateo.
trespassing, assault, attempted robbery. Lahat yan may katapat na parusang kriminal. Robbery, huwag kang mag-imbento. Kinukuha lang namin ang dapat sa amin, sigaw ni Ate Marichar. Anong karapatan ng isang nobyang tumakas? Hinarap ni Mateo ang ate ko. Ikaw na tumakas dahil lang sa isang litrato, ngayon hihingi kang pera. Natahimik si Ate Maricar. Kung gagawa pa kayong gulo dito, kahit biyenan at hipag ko kayo, idedemanda ko kayo. Biglang may nag-doorbell. Pagbukas ng pinto, 5 lalaking nakabarong ang nakatayo. Direktor, pinapatawag po kayong chairman, sabi ngang isang lalaki, ihahatid na po namin kayo sa mansyon. Direktor, nagulat ako, sina Aling Lorna at Ate Marichar ay natulala. Di Director, nautal na sabi ni Ate Maricar, ibig sabihin ikaw ang sa Aguila Construction. Mr. Reyes, pakisuyo, ihatid mo sila palabas. Opo, Director. Pinalabas ni Mr. Reyes ang dalawa. Sandali, nakakamali lang subok ni Aling Lorna pero matigas si Mr. Reyes. Pakialis na po. Galit na umalis ang dalawa. Nang magsara ang pinto, nang hina ang tuhod ko. Lumapit si Mateo. Okay ka lang, tiningnan niya ang piski ko. May gasgas, gagamutin natin. Kumuha siya ng first aid kit at maingat na nilinis ang sugat ko. Salamat po Mateo. Salamat sa pagtatanggol sa akin. Sa buong buhay ko, ngayon lang may naktanggol sa akin. Paumanhin, dapat mas maga akong dumating. May narinig kaming sasakyan sa labas. Kailangan kong umalis saglit. Sige po, ingat ka. Naiwan akong mag-isa. Director, Aguila Construction. Sino ba talaga si Mateo? Pero hindi na iyon mahalaga. Ipinagtanggol niya ako. Sapat na iyon. Kinabukasan, maga pa lang, may nag-doorbell na naman. Si Aling Lorna at Ate Marichar. Ibang-iba ang itsura nila. Nakabestida si Aling Lorna at may dalang mamahaling bag si Ate Marichar. Pilit ang kanilang mangiti. Ay, manugang, magandang umaga, sabi ni Aling Lorna sa matamis na boses. Hindi ko akalaing ang taong sumampal sa akin kahapon ay ganito ang boses. Pasensya na kahapon ha? Hindi namin alam na isa ka palang direktor ng Aguila Construction. Tama, bayaw, sabat ni Ate Marichar. Sorry talaga, lasing lang ako kahapon. Lumabas si Mateo, nakadamit trabaho pa rin, pero mas matikas ang dating. Anong kailangan niyo? Naku, wala naman. Gusto lang naming makipag-ayos. Pamilya naman tayo, di ba? Hindi sumagot si Mateo. Anong gusto ninyo? Diretsong tanong niya. Wala, gusto lang naming maging mabuting pamilya. Tama na, putol ni Mateo. Naibigay ko na sa abogado ko ang lahat NG nangyari kahapon. Ang CCTV footage kasama ang complaint para sa trespassing, threat, assault at attempted robbery ay isasampa mamayang alas 3. Namutla ang dalawa. Anong complaint? Pamilya tayo. Ang pamilya ba ay nananakit at nagnanakaw? Ang pamilya ba ay inaalipin ang isang miyembro sa loob kang 12 taon? Kinukuha ang sahod at sinasaktan. Ako ang nagpalaki diyan. Hindi niyo siya pinalaki, inabuso niyo siya, pagtatama ni Mateo, hindi na kayo pwedeng tumapak dito. Nagsalita na rin ako, huwag na po kayong hihinging ang pera, at huwag na kayong babalik dito, walang hiya kang bata ka. Kung pamilya po tayo, sana tinraton niyo ako bilang tao. Sa wakas, nasabi ko ang matagal ko ng kinikimkim, kinukuha niyo ang sahod ko. Pinapagawa lahat ng gawaing bahay, binubagbok at ginugutom. Ganyan po ba ang isang ina sa kanyang anak? Akmang sasampalin ako ni Aling Lorna nang pigilan ni Mateo ang kanyang kamay. Isa pang galaw, tatawag ako ng pulis. Physical assault yan. Binuksan ni Mateo ang pinto. Umalis na kayo. At sa susunod na bumalik kayo, pulis na ang kakausap sa inyo. Umalis ang dalawa na masama ang tingin. Magbabayat kayo. Nang magsara ang pinto, napaupo ako. Hinawakan ni Mateo ang nanginginig kong kamay. Magaling ang ginawa mo.
Sa sinabi niyang iyon, bumuhos ang luha ko, luha NG, pasasalamat. Sa isang eskinita, naglalakad sina Aling Lorna at Ate Maricar. Hindi pwedeng ganito lang, sabi ni Maricar. Biglang may humintong itim na sasakyan sa harap nila. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. Kadyo po ba si Mrs. Lorna Morales? Sino ka? Sekretaryo po ako ni Vice Chairman Ricardo ng Aguila Construction. Nakatinginan ang dalawa. Gusto po kayong makausap ng Vice-Presidente. Bakit daw? May ibibigay siyang pabuya kung makikipagtulungan kayo. Naglabas ang lalaki ng isang sobre, puno ng 500 piso. Ito po ay paunang bayad, 500,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lorna. Anong kailangan naming gawin? Kailangan namin ng impormasyon tungkol kay Direktor Mateo. Lahat ng galaw niya, mga kahinaan, lahat, tutulong kami. Pero tandaan niyo, sikreto lang ito. Kapag kumalat, mananagot kayo, gabi na. Nakahiga ako at iniisip ang nangyari. Sa unang pagkakataon, lumaban ako dahil kay Mateo. Nakita ko ang hand cream na binili niya para sa akin. Gamitin mo bago matulog, sabi sa note. Isang taong nag-aalaga sa akin. Sa opisina ni Ricardo, nakuha na natin sila, sabi ng sekretaryo, magaling, bantayan ninyo ang bawat galaw ni Mateo. Kailangan kong putulin ang lahat ng pakpak niya. Madaling araw, tumawag ang sekretaryo ni Ricardo kay Aling Lorna. Simulan na ang operasyon. Alamin ang lahat ng schedule at ruta ni Mateo. Masusunod, hinising ni Lorna si Maricar. Bangon, oras na para magtrabaho. Alas 5 ng umaga, umalis si Mateo. Sa malayo, sinundan siya ng dalawa. Tanghali, may tumawag sa akin, unknown number. Si Celestine Bato, si Isabel To. Ang dating fiancé ni Mateo. Isang malamig na bose. Fiancé? Makita tayo sa lounge ng Grand Hotel. Ngayon na. Nag-alangan man, pumunta ako. Nakita ko ang isang babaeng napakagara, mula ulo hanggang paa, puro mamahalin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may pang-aalipusta. Ang chip mo naman, sabi niya, ikaw ang pinili ni Mateo, saan mo nabili ang sapatos mo? Sa Divisoria? Itinaho ko ang aking mga kamay na makaspang. Hindi ko maintindihan kung anong nakita sa iyo ni Mateo. Ang alam ko, interesado siya sa tagapagmana ng Aguila Construction. Siguro pera lang ang habol mo, no? Hindi po totoo yan. Sinungaling, lahat kayong mahihirap, ganyan. Noon, dumating si Mateo, nakasuot na sweet. Ibang-iba sa itsura niya sa damit trabaho. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Isabel, anong ginagawa mo dito? Tapos na ang kasunduan natin, 2 taon na ang nakalipas. Hindi pa tapos. Huminga ng malalim si Mateo. Hindi relasyon yun. Kontrata yun. Ang pamilya mo, gusto ang yaman namin. Ang pamilya ko, gusto ang koneksyon ninyo. Kahit kailan, hindi mo naman talaga ako minahal. Kaya pala siya tumakas. Gusto niyang mahanap ang taong mamahalin siya, hindi ang kanyang pera. Pero ako ang bakay sayo, sigaw ni Isabel. Ang minahal mo ay ang posisyon ko, hindi ako, sabi ni Mateo. Iba si Celestine. Tinanggap niya ako kahit akala niya isa lang akong construction worker. Tiningnan ako ni Isabel ng masama. Niloloko ka lang niyan. Hindi na ako nakatiis. Tumayo ako. Miss Isabelle, pinakasalan ko si Mateo na ang alam ko ay isa siyang hamak na manggagawa. Wala akong pakialam sa yaman niya. Ang gusto ko lang ay mamuhay bilang ako, hindi bilang anino ng iba. Manggagawa man siya o milyonaryo, siya pa rin ang asawa ko. Natihilan si Isabelle. Umalis siyang halit na halit. Magsisisi ka. Pagalis niya, niyakap ako ni Mateo. Paumanhin, hindi mo dapat ito naranasan. Okay lang, lahat naman tayo, may nakaraan. Ngumiti si Mateo, isang tunay at masayang ngiti.
Umuwi kami sa aming rooftop unit. Mula ngayon maging tunay na tayong mag-asawa. Sabi niya, wala nang lihiman. Tumango ako. Nagluto kami ng hapunan, magkatabi sa kusina. Ito ang tunay na pamilya. Sa kotse ni Isabella. Hello, pakiimbestiga si Mateo. Hanapin niyo ang lahat ng kahinaan niya. Babayaran kita kahit magkano. Nagsimula na ang kanyang paghihiganti. 3:00 ng madaling araw, tumunok ang telepono ni Mateo. Kritikal ang lagay ni tatay. Nagmadali kaming pumunta sa ospital. Sa labas ng kwarto, nakatayo ang tiyuhin niyang si Ricardo. Pumasok kami sa loob. Nakahiga ang isang matandang lalaki, ang chairman. Mateo, anak, mahinang sabi niya. Tiningnan niya ako. Ikaw pala si Celestine. Salamat sa pag-alaga sa anak ko. Pumasok ang buong pamilya at mga executive. Makinig kayong lahat, sabing chairman. Ang kumpanya ay hindi tungkol sa numero, kundi sa tao. May pinalabas na video. Mga construction worker na tinulungan ni Mateo nang hindi nagpapakilala. 2 taon nagtrabaho si Mateo sa City. Sabi ni Herman, kaya napagdesisyunan ko na. Ang tagapagmana, NG Aguila Construction ay si Mateo. Ano? Hindi pwede. Sumigaw si Ricardo. Ikaw, sinisira mo ang kumpanya. Alam ko lahat. Nanginig si Ricardo. Mateo, anak, ipakakatiwala ko sa iyo ang lahat. Sa labas, bumulong si Ricardo sa kanyang sekretaryo. Kailangan na nating kumilos bago lumabas lahat ng ebidensya. Ingatan mo si Mateo, sabi ng chairman sa akin. Opo, pangako. 4:30 ng umaga, naghahanda ako ng baon ni Mateo. Kinakabahan ako. Mag-ingat ka ngayong araw, ha? Sabi ko, oo naman, babalik ako agad. Sa isang madilim na eskinita, isang dump truck ang naghihintay. Kausap ng driver ang isang tao sa telepono. Opo, 5:00, handa na. Si Aling Lorna naman ay tumatawag sa opisina ni Ricardo. Alis na si Mateo, 5:00, sa dati niyang ruta. Umalis si Mateo. Pagdating sa isang kanto, biglang sumulpot ang dump truck at binangga ang gilid ng sinasakyan niya. Isang malakas na kalabog. Tumilapon ang sasakyan. Tumawag sa akin si Mr. Reyes. Naaksidente po si Director Mateo. Nabitawan ko ang telepono. Nagmadali akong pumunta sa ospital. Nasa operating room siya. Nakita ko ang duguan niyang damit. Hindi po ito simpleng aksidente, sabi ni Mr. Reyes. Pinapakita ang CCTV. Sinadya po ito. Sa opisina, sinusunok ni Ricardo ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Patay na si Mateo. 8 oras. Lumabas ang doktor. Matagumpay ang operasyon, pero nasira ang isang kidney niya. Kailangan niya ng transplant. Ako po, sabi ko ng walang alinlangan, kukunin ko ang sa akin. Pinasuri ko ang sarili ko. Sa labas, nakita ko si Aling Lorna at Ate Maricar. Akala mo magiging bayani ka, sabi ni Maricar. Huwag kang umasa. Sa huli, wala kang mapapala. Hindi ko sila pinansin. Lumabas ang resulta. Pwede akong makdonate, pero delikado rin po ito para sa inyo. Sabi ni Doktor, gagawin ko po. Pumirma ako sa consent form. Sa gabing iyon, binantayan ko si Mateo. Sabi ni tatay, hindi raw dapat ipakdamot ang buhay para sa taong mahal mo. Bulong ko, ito ang desisyon ko. Pumasok ako sa operating room. Ang huli kong naisip ay ang ngiti ni Mateo. Nagising ako. Ang asawa ko po, okay na po siya. Magaling ang operasyon. Naiyak ako sa tuwa. Kinabukasan, nagising si Mateo. Celestine, para sa akin, mag-asawa tayo. Mateo, hinawakan niya ang kamay ko. Dumating si Mr. Reyes. Nahuli na po ang driver. Umamin na si Ricardo ang nagutos. Naging malamig ang tingin ni Mateo. Oras na para ilabas ang lahat. Nagsimulang umulan ng niyebe sa labas. Ngayon alam ko na, sabi ni Mateo, ikaw ang taong hinahanap ko. Umiyak ako.
Nahatulan si Ricardo ng habambuhay na pagkabilanggo. Sina Aling Lorna at Ate Maricar nakulong din sa salang paninirang puri, pagnanakaw at pagtulong sa krimen. Paglabas natin, magpakasal tayo ulit, sabi ni Mateo, isang kasal na ikaw ang bida. Sa isang maaraw na araw ngang Mayo, sa harap ng salamin, nakatayo ako suot ang aking trahe de boda. Hindi na ito tulad ng dati. Isa na akong nobya na tunay na nagmamahal. Nagsimula ang seremonya. Ang mga kasamahan ni Mateo sa construction site, ang mga bisita. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Mateo. Ang ganda mo, Celestine. Ang kanilang forman ang nagbigay ng mensahe. Ikinuwento ang kabutihan ni Mateo. Habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko, sabi niya habang isinusuot ang singsing. Habang buhay, mananatili ako sa tabi mo. Sagot ko, hinalikan niya ako. Sa reception, inanunsyo ni Mateo ang bagong polisiya para sa kumpanya. Mas mataas na sahod, mas ligtas na lugar trabahuhan, mas magandang benepisyo, lahat para sa mga manggagawa. Ang mga tao ang yaman ng kumpanya, sabi niya. Tinawag niya ako sa entablado. Siya ang naglitas sa buhay ko. Siya ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na pag-ibig. Kinuha ko ang mikropono. Ngayon, pakiramdam ko ako na ang bida sa sarili kong buhay. Mamahalin kita, Mateo, at magiging masaya tayo. Nagpalakpakan ang lahat. Nagpunta kami sa Palawan para sa aming honeymoon. Celestine, gusto mo bang magkaanak na tayo? Tanong niya. Namula ako at tumango. Pagbalik namin, sinimulan ni Mateo ang reforma. Ako naman, nagtayo ng foundation para sa mga anak ng construction workers. Isang taon ang lumipas, naging pinakaligtas na construction company sa bansa ang Aguila at sa sinapupunan ko, nagsisimula ng mabuo ang aming unang anak. Ang buhay ko na nagsimula bilang pamalit ay naging isang magandang kuwento. Dahil sa wakas, natakpuan ko ang tunay na kaligayahan. Salamat sa pakikinig sa aming kuwento hanggang sa dulo. Mag-iwan ng komento kung saan ninyo kami pinakikinggan. Naway magkaroon kayo ng masaya at malusok na araw. Hanggang sa susunod na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Ito po ang inyong kwentong nagbibigay inspirasyon.